Narito na ang Veritas Editorial, ang paninindigan ng Veritas 846 sa mga napapanahong usapin sa bansa. Pakinggan si Reverend Father Anton C.T. Pascual, ang radyo ng simbahan. Veritas Editorial. Mga kapanalig, hindi lamang dismayado si Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa mga anomalyang nakapalibot sa malalaking flood control projects. Galit na raw siya sa sobrang kapalpakan ng mga flood control projects sa kabila ng 548 bilyong pisong ibinuhos ng kanyang administrasyon. Iniisip na raw ni PBBM na sampahan ng kasong economic sabotage ang mga nasa likod ng mga ito. Binanggit niya ito matapos inspeksyonin noong isang linggo ang isang flood control project sa Bulacan, Baliwag, Bulacan. Nagkakahalaga ng 55.7 bilyong piso ang reinforced concrete river wall sa isang bahagi ng ilog na lugar. Nagsimula raw ang proyekto noong Pebrero 2025 at matatapos ang kontrata ng developer sa Oktubre ngayong taon. Sa dokumentong ipinasa ng Department of Public Works and Highways o DPWH, na kumpleto na ang river wall noong June 2025. Nang dumalo si PBBM sa lugar, wala siyang nadatnan na river wall. Wala ni isang hollow block, walang semento, walang anumang equipment. Ano ba yan, kapanalig? Nakakabwisit na yan. Isa ang proyektong ito sa Baliwag, Bulacan sa mga tinatawag na ghost projects. Sa hirig na isinagawa rin ng isang linggo ng Senate Blue Ribbon Committee, mismong si DPWH Secretary Manuel Bonoan ang nagsabing sa Bulacan pa lang ang mga ghost flood control projects ay may kabuuang halaga ng 5.9 bilyong piso. Napakalaking halaga nito, kapanalig. Kung natuloy lang ang mga proyektong ito, hindi malulubog sa baha ang napakaraming bayan at lungsod sa probinsya ng Bulacan. May mga unang dapat magalit sa isyong ito, di po ba? Ito ay ang mga taga-Bulacan. Kayong mga Bulakenyo, sumama na rin kayo bilang mga taxpayers. Sa ilalim ng 2025 General Appropriation Act o ang pambansang budget para sa taong ito, isa ang mga flood control projects sa mga may pinakamalaking alokasyon. 346.6 bilyong piso. Kapanalig ang halagang ito. Mas mataas ito sa 224.8 bilyong piso noong 2024. Sa ipinasang National Expenditures Program para sa 2026, humihiling ang administrasyon ng 275 bilyong piso para sa mga flood control projects. Napakalalaking halaga ang mga ito, kapanalig. Pero bakit kalbaryo pa rin ang dinaranas ng mga kababayan natin sa iba't ibang probinsya tuwing panahon ng tag-ulan? Minsan nga, habagat lang ang nagdadala ng ulan at hindi bagyo. Pero lubog sa baha ang maraming lugar. Hindi na dapat pag-isipan ni Pangulong BBM ang pagkasampa ng kasong economic sabotage sa mga tiwaling kontratista at mga kasabwat nating opisyal sa gobyerno. Gawin nyo na ito agad-agad. Forthwith din. Ilagay niya ang galit niya sa pagkapanagot sa mga nasa likod ng manumalyang mga flood control projects. At hindi lang sana sa mga taga-DPWH at mga kontratista. Hindi malayong makikinabang at nakikinabang din ang halal na opisyal mula sa senador, gobernador, hanggang sa mga kongresista at mga local government officials. Magkakasama yan eh. Isang kulay lang yan. Bilang nagbubusisi at nag-aaproba ng pambansang budget, malamang na nalalaman ng mga taga-Kamara at Senado ang detalya ng mga proyektong popondohan ng pambansang budget or GAA. Hindi naman natin sinasabing lahat ng halal na local officials ay kumikita rin sa kickback mula sa mga flood control projects. Pero dapat ding matuntun kung sino-sino ang mga gobernador, kongresista, mayor, na nasasakop sa mga lugar at nasasangkot sa pinagtatayuan ng mga flood control projects na ito at pumalpak kasama yung mga ghost projects na yan. Dahil dito, hindi dapat ang Kongreso, kasama po ang Senado,
ang mag-iimbestiga at iimbestigahan sa mga maanumalyang proyektong kontra-baha. Mga kapanalig, bumabaha sa katiwalian ang mga flood control projects ng gobyerno. Katiwaliang ayon nga sa Deuteronomio 16:19 ay bumubulag sa matatalino at nagpapahamak sa mga taong matuwid. Sabi pa sa mga panlipunang turo ng Santa Iglesia o Catholic Social Teaching, sinisira ng korupsyon ang ating mga institusyon na ang pangunahing tungkulin ay serbisyohan ang taong bayan. At dahil sa korupsyon, napupunta sa bulsa ng iilan ang pondong dapat ginugugol sa mga pampublikong serbisyo. Kitang-kita natin ito sa mga manumalyang flood control projects. Kitang-kita po. At nawa, ipagdasal po natin ang pamahalaan. No? Magkaroon ng krusada sa loob ng pamahalaan for good governance at tunay na public service worthy of public trust. Kung hindi ngayon, kailan? Sumainyo ang katotohanan. Inyong napakinggan ang Veritas Editorial. Ugaliing pakinggan ang Veritas Editorial kasama si Reverend Father Anton C.T. Pascual. Veritas Editorial.